Tapos na ang pinagsanib na puwersa ng Super Typhoon Karina at ng habagat. Pero hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto nito. Dahil sa Manila Bay, tatlo-tatlong mga barko ang nagkaaberya. Sa videong ito, makikita ang unti-unting paglapit ng itim na langis sa gilid ng Roxas Boulevard sa Manila Bay. Tila nilamon na rin ng langis ang bahagi ng dagat na ito sa Hagonoy, Bulacan. Ang mga namuong langis sa tubig parang maliliit na dikyang palutang-lutang. Ako na malitrato. Oo, linaw din. Ang trahedyang ito sa ating karagatan, bunsod ng paglubog at pagsadsad kamakailan ng hindi lang isa, kundi tatlong mga sasakyang pandagat sa Bataan. Kaya ngayon may oil spill sa Manila Bay na pinangangambahang lalawak pa kapag hindi agad naagapan. Ang pinagmumula ng pagtagas ng langis, ang tanker na MT Terra Nova na pinataob ng Super Typhoon Karina at ng habagat sa karagatan ng Limay sa Bataan nitong July 25. Sinundan nito ng paglubog ng isa pang tanker, ang MTKR Jason Bradley sa may Mariveles naman, dito pa rin sa Bataan, July 27. At ang pangatlong barkong nagkaaberya rin sa Mariveles, ang MV Mirola 1 na pinaghihinalaang sangkot sa oil smuggling. Ang MT Terra Nova, tinatayang may dalang 1.4 million liters ng langis. Ang MTKR Bradley naman, 5,500 liters ng diesel. Ang pinipigilan ngayong tumagas sa Manila Bay. Mataas. At ang epekto nito, ramdam na. Lalo na sa kabuhayan ng mga mangingisda sa palibot ng Manila Bay. Pakita mo yung langis sa braso mo. Ang mga bangkang ito sa Orion, sa Bataan, pinasok na ng langis. Langis, mga butil-butil, no? Masabit sa lambat. Pag pinain nyo. Pati isda, may langis na. Ito na guys, yung diesel na tapo na. Ang mga mangingisdang ito naman mula sa Limay, halos wala na raw mahuli. Ang kanilang lambat kasi nabalot ng langis. Grabe lambat namin, no? Kinapitan na ng diesel, tapos tayo nito. Kaya ang pinaghati-hatian nilang kita nung araw na yon. Ito 150, paghatihan pa namin ni Papa. Ay, tangis kami nito mga mandaragat. Ang mga nahuli namang alimasag ng mga tiga-Tanza sa Cavite, hindi na raw mapakinabangan. Yan po yung alimasag, punong-puno na po ng langis. Sa pinangangambahang paglawak ng epekto ng oil spill sa Manila Bay, paano kaya makakaahon ang mga apektado nating kababayan? Bakit pa kasi pinayagan na makalayag itong mga barkong ito? Tumakas yun, walang paalam yun. 100% na walang kabuhayan yung mga mangisda natin sa Manila Bay. Wala tayo magawa. Alaw talaga. Ang sektor ng pangisda ang isa sa maitinuturing na pinakamahirap sa ating lipunan. Napakaraming suliranin kasing hinaharap ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Masamang panahon, climate change, overfishing o pagkaunti ng mga mahuhuling isda na ngayon madadagdagan pa ng pangamba ng oil spill. Nitong Miyerkules, nagtungo kami sa Tanza, sa Cavite, isa sa mga naunang naapektuhan ng oil spill. Dito sa Barangay Amaya 5, matatanaw at maaamoy agad ang langis. Ito yung mga first signs na nakarating na dito sa bandang ito ng Cavite, yung oil spill, yung oil slick na tinatawag.
yung galing dun sa lumubog na barko. Itong lambat na to, galing sa dagat? Naanod dito. So, hindi malinaw kung saan ang galing yung lambat. Pero, ayan din, kitang-kita mo yung langis. Ngayon lang ho ba may ganito nangyari dito? Oo, yung nakaraan lang ho, isang araw lang po dito. Pangalawang araw na to dito ngayon. Nag-declare na daw po ng state of calamity dahil ho dito sa oil spill. Ano hong reaksyon nyo doon? Nababahala po kami ma'am, baka wala na pong mahuhuli. Mga isda. Hindi na nga po mabili yung Hindi mabili nga isda namin dito Nitong nakaraang linggo lang, isa ang Barangay Amaya 5 sa hinagupit ng pinagsanib na puwersa ng habagat at ng Super Typhoon Karina. Doble ang masamang epekto rito nung bagyo Nasira yung mga bahayan, tapos meron pa ngayon pinangangambahan na oil spill na nandito na nga. Umabot na rito sa kanilang pampang. Doble-doble ho yung epekto sa inyo ng bagyo. Doble-doble po talaga. Marami ho bang bahay na sira dito? Marami po. Durog na durog. Ito may bahay ho yan. Walang natira kahit ano. Ano masasabi nyo na may lumubog ho na barko dyan tapos yung langis doon, pwede raw hong dumating dito sa inyo? Ay, wala ito magagawa. Kailangan tanggalin nila yun. Paano? Baka maapektuhan po yung hanap buhay nyo? Maapektuhan na talaga sa murang daw sa. Di lalo hong mahirap pa. Lalo mas mahirap. Amoy na ang oil spill. Nitong Lunes, nung una raw nilang namataan ang oil spill sa kanilang barangay. Morning pa lang po ay nakita na po talaga namin. Kasi malaki po ang alon. Nakikita po namin yung mga basura. May mga nakadikit na po siyang langis. Yung alon, amoy langis talaga siya. Kaya ang mga residente, ang mga kawani ng barangay at ang Philippine Coast Guard agad nagsagawa ng emergency clean-up drive. Mga tanod po namin, nag-gloves po kami. Maano siya, malagkit, maitim po talaga. Tinakpan po muna namin kasi hindi po siya pwedeng dapat mabasa para hindi siya magkalat din sa daan yung oil. Ang nakolekta nilang basura nung araw na yon, umabot ng 40 sako. Yung mga basurang nakuha nila, hindi na maitatanggi na may may langis galing doon sa mga lumubog na barko. Ano hong instruction ng munisipyo? Kailangan nakasako? Ganun Opo, ba? isako po muna para hindi mapasama sa ibang basura. Kasi ibang klase to, delikado. Delikado yan. Yan po yung limasag. Punong-puno na po ng langis. Ang 40 kilos na alimasag, huli ni Nanardo at Alonso. Pero hindi na raw nila ito na ibenta. Sa estimate ko po, baka kulang-kulang 5,000 na rin po ang lugi nila doon. Ito po yung lambat na video ko nung nakaraan na may lamang alimasag. Parang aspalto siya pag dumidikit sa kamay. Ito yung napuno ng sir, yung langis, pati alimasag namin. Pagkuha namin, itim na rin, parang ganito na rin, kaya nakawalan na lang ulit namin sa dagat. Wala naman daw langis ang kanilang mga panindang isda at sa kanilang pagtatansya, ligtas pang kainin. Pero wala na raw halos bumibili. Malapit lang sa Barangay Amaya itong bagsakan ng isda. Barangay Kapipisa, dito pa rin sa bayan ng Tansa. At dito ramdam kung gaano lalo pang humihirap ang sitwasyon ng mga mangingisda natin. Sinecheck naman po namin yung mga kalakal ho ng mga mangingisda bago ibaba dito na hindi sila amoy langis. Madali ba makita, kuya, kung ano? Yes, ma'am, amoy na amoy po sa isda. Malayo pa lang siya, nasa pagbaba pa lang po dun sa tray. Alam nyo na. Maamoy mo. Based po dun sa sensory analysis na araw-araw na ginagawa ng BIFAR, as far as yung amoy, sa tingin at sa lasa, pumapasa po yung mga aming mga samples. Masasabi namin na safe pangkainin yung mga isda. Ang shellfish naman po ay nakaban naman na po. Huwag po muna tayong bumili ng tahong at saka talaba. Pwede po silang magkaroon ng allergic reaction, mahilo, magsuka, pwede po silang himatayin, posibleng maging anemic ka. Kung ikaw may hika, madali ka mahirapang huminga at posible pang ikaw po atakihin sa puso. Aris, kamusta ang buhay dito? Dati po malakas po ang kita namin. Ngayon minsan po natitirahan pa po kami kasi natatakot po yung mga tao na kumain Mga sapsap, dati 350 benta namin. Ngayon po bumabaksak mga 200. Minsan, mga sa 200, minsan hindi pa nabebenta Minsan kumikita kami ng mga 1,000. Ngayon, wala pang kita. Problema ngayon ni Aris kung saan kukuha ng panggastos, lalo pat balik eskwela na ang kanyang mga anak. Ang isda namin, hindi namin alam kung mauubos o ano. Kaya pag hindi naubos, hindi namin alam kung paano kami makakabayad bukas.
Ang diskarte naman ni Ronald, ang mga hindi maibenta, ginagawa na lang tuyo o daing. Ito mga isdahong ito. Ito po yung muang tsaka po yung tirit. Dati po yan nabibili dito ng berbalot na 100 pesos. Ngayon po 20 pesos na lang po namin nakuha kasi nga po mahirap po ibenta sa labas kaya nag-aalangan nga po silang bilihin. Kaya inaano po namin, tinutuyo po namin, bibiyakin po at dadaing bibilad po sa init ng araw para po mabenta pa. Kasi malulugi po, baga nila po sa labas. 20 pesos na lang. Dati magkano ko 100 po ang bilihan. 100. Kasi bago pa man, no, itong oil spill, ang mga mangingisda sa Manila Bay ay talagang nawalan na sila ng kabuhayan mula pa ng 2021 dahil dito sa reclamation. Kaya ngayon, no, meron ng fishing ban. Kaya totally, 100% nawalan kabuhayan yung mga mangingisda natin sa Manila Bay. Tinungo rin ng aming team ang Bataan kung saan lumubog ang 2 oil tanker at sumadsad ang isa pang barko. Sa Mariveles, kung saan lumubog ang MTKR Jason Bradley, may mapapansing bakas ng langis sa mismong dagat at dalampasigan. Sa Limay naman, kung saan tumaob ang MT Terra Nova, gayon din sa Mariveles, kung saan sumadsad ang MV Mirola 1. Ipinipilit ng mga mangingisda at ng mga tindero na ligtas pa ang kanilang mga huli. Ang ano kasi ng mga mamimili, parang medyo sila alanganin mamili ng isda dahil nga sa mga balita ba. Pero ang totoo, wala po kaming naranasan pa dito sa Limay. Nagsagawa pa nga raw sila ng boodle fight para patunayang ligtas pa ang kanilang mga isda at ibang lamang dagat. Ayan o, lahat kinakain walang lasang gas yan. Wala naman po kaming nalalasan na kaiba. So araw-araw pa rin po ipinapakain ko sa pamilya ko isda. Pero tila taliwas ito sa nararanasan ngayon ng mangingisdang si Warren mula naman sa bayan ng Orion. Webes po ng gabi, Maria nga po kami dito. Mga 500 meters gano'n siguro. Pag batak namin sa lambat, ito nga po, nakita namin yung parang maliit na bilog-bilog na itim na yun. Nung hinawakan nun na isang kasamahan ko, kumalat sa kamay niya. Pala, langis. Butil-butil, no? Masabit sa lambat. Pag pinahin nyo, Kaya ang pagtuyo ng isdang alubaybay na hanap buhay ng karamihan dito, delikado na raw. Yung ibang isda, nabiyabayan namin sa palengke at medyo may amoy ng langis. Halos di na ako tiyatanggap. Minsan naman tiyatanggap, makababang presyo na. Ang kabuhayan na dahil halos ala na kaming kinikita. Dagdag pa ito sa problema ni Warren na nito lang Martes namatayan ng ama. Mahirap sa gastusin sa pang-araw-araw na sa mga bisita. Lalo na po yung kabaong. So wala tayo magawa. Umaga nitong Biyernes, nung may na-recover sa dagat ang mga residente sa barangay ni Warren na 2 drum ng langis na wala ng laman. Namamalakaya kami at nung kasama ko, pinulot na namin. Amoy langis. Nung hawakan namin, talagang madulas. Nahirapang isang pa sa bangka. Hindi namin masiguro kung saan barko galing to. Ilang mga oil spill na rin ang nangyari sa ating mga karagatan. Pero ngayon lang, halos nagkasabay-sabay ang 3 mga barko na nagkaabirya. At ang 2 pa sa mga ito, maraming laman na langis at diesel. Anong record ba ng Pilipinas, Kevin, pagdating sa pag-respond sa ganitong mga sakuna? Pwede nating balikan yung sa Guimaras. It took more than 3 years para masabing clear na yung sa Guimaras. So dito po sa incident na ito, widespread po yung expected na pagkalat po ng oil. No? We don't know hanggang gaano pa kalawak at kung gaano katagal. Iba-ibang klase yung contamination. So pwedeng direct contact with the oil. So pwede siyang dumikit sa scales ng isda or pwede ring malulunok nila yung tubig na may oil. Detrimental yun sa health ng ating isda. Lalo na yung mga filter feeders, yung tulad ng tahong, ng mga talaba. Ayon kay Commandant Gavan ng Philippine Coast Guard, 2 linggo pa bago nila masipsip o masiphon ang mahigit 1 million liters ng langis mula sa Terra Nova. Ang effort po ngayon ay papalitan siya ng steel capping to make it more durable.
Yung siphoning will happen not later than 14 days from now. Saka meron na raw kayong mga boom? May boom tayo, mayroon tayong oil skimmer, yung ginagamit na pagkuha ng mga oil sa dagat. At saka yung oil dispersants din. Yung Manila Bay po, malinis na. Wala ka na makita ang halos na any oil sheen. No? Except for a few mga naglandfall, yung mga naunang na-release, very minimal po. At yung mga tauhan natin, in coordination with the local government units, the community, nagkakandak rin po ng coastal cleanup. Ang langis na tulad ng diesel at gasolina, ito ay sinasabing non-persistent oil. So immediately magbe-breakdown yan. Mas madali siyang maglinis. Pero yung mga mas mabibigat na uri ng langis tulad ng bunker oil o crude oil, mas matagal yan. So as of now, Commandant, yung threat ng malawakang oil spill, under control siya. Kontrolado rin naman daw ng Coast Guard at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno ang sitwasyon. Gayunman, ang tanong, sino ang dapat managot sa nangyari? Meron ba? Yung panawagan po namin na importante na magkaroon ng immediate na investigation, no, dito po sa pananagot. At lumalabas po dito, yung ilang parties po involved dun sa nakaraang oil spill sa Mindoro ay sila rin po yung involved dito sa pag-charter ng MV Terra Nova. Parehong kumpanya? Yes po, subsidiary po ng San Miguel Corporation po yung yung charter ng MV Terra Nova sa ngayon. At nung nakaraang investigation, sila po ay hindi po na bigyan ng ng accountability. Kasi ang tanong ho, Commandant, bakit ba kasi pinayagan na makalayag itong mga barkong ito? Alam naman natin yung pag nagsanib puwersa yung habagat at saka yung super typhoon pa po yung Carina eh. Opo. Di ba stricto po ang Coast Guard sa mga pampasaherong ferry? Pero bakit daw yung mga barkong yan nakalayag pa kasi? Yung motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan po yun nanggaling. At that time nung umalis siya nung July 23, wala pa pong typhoon signal warning doon. So, pwede pa siyang maglayag. Okay. Yung dalawa naman, yung motor tanker Jason Bradley, yun tumakas yun. Walang paalam yun. Okay. Mirola 1, yung motor vessel Mirola 1 ay ganun din po. Wala pong PCG clearance yun. Ngunit at this time, ang focus po natin ay sa oil spill response. Okay. Saka na ho sila papanagutin pagka na-contain na ho itong problema. Kasi irreversible po yung damage kung dito po tayo magkakamali. Pagkatapos po nito, yung investigation at yung enforcement will be carried out. Napakahirap na nga ng buhay ng ating mga mangingisda. Nagka-oil spill pa. Punong-puno na po ng langis. Langis. Butil-butil na po siyang bilog. Pag pinahin nyo. Sana nga hindi na lumawak pa ang problemang ito sa ating mga karagatan para ang mga kababayan nating dito umaasa at nabubuhay sa problema hindi tuluyang malunod. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.